Samantala, nagsimula na ang Youth Economic Forums sa bansa para tutukan ng ilang usaping tulad ng digital transformation, kabilang ang inclusive economic recovery na naaayon sa Comprehensive Strategic Partnership ng ASEAN at Japan. Ito'y dinaluhan ng mahigit 300 youth delegates ng iba't ibang bansa. Yan ang report ni Gab Villegas. Umarangkada ang ASEAN Youth Economic Forum na dinaluhan ng iba't ibang youth delegates mula sa mga bansang miyembro ng ASEAN. Nasa 350 mga youth leader, policymakers, entrepreneurs at mga eksperto ang tatalakay sa digital transformation, sustainable growth at inclusive economic recovery na nakaayon sa ASEAN-Japan Comprehensive Strategic Partnership. Layon nito na ipwesto ang mga kabataan bilang pangunahing pwersa pagdating sa innovation, sustainability at inclusive entrepreneurship. Nakatuon rin ito sa resilience o katatagan ng mga small-medium enterprise o SME at youth-led economic transformation na nasa partnership sa pagitan ng ASEAN at Japan. Ayon sa Minister for Economic Affairs ng Japanese Embassy na si Nayobumi Yokota, bukod sa Global Growth Center ang ASEAN sa Indo-Pacific region, gayon din para sa ekonomiya, logistics at human resources. Sinabi rin ni Nayobumi na pangunahing pwersa rin ang mga SMEs sa paglikha ng mga trabaho. Enhancing the competitiveness and resilience of ASEAN MSMEs will strengthen the economic resilience of the entire Indo-Pacific. Para naman sa ASEAN Youth Organization, nararamdaman ng rehiyon ang epekto ng nagbabagong panahon tulad ng pagtaas ng level ng tubig sa mga karagatan, pagtaas ng temperatura at pagdami ng mga malalakas na bagyong nananalasa. Itinuturo ring dahilan sa mga ito ay ang pagiging ganid ng mga kumpanya sa salapi kung saan apektado ang mga magsasaka, mangingisda, waste workers at iba pang sektor ng komunidad. What we need is not only about awareness, but what we need is systemic change. Systemic change in how policies are designed, systemic change in how economies are structured, systemic change in who get to shape decisions. Policies must truly involve everyone. Of course, we need the government. We need big companies to be responsible as well. We need SMEs. We need think tanks, NGOs, educational institutions, media, young people like yourself, indigenous groups, and even impacted communities, because transformations cannot happen in silos. Inaasahan na ang mga mabubuong polisiya ng mga delegado ay makakatugon sa ilang mga layunin sa ilalim ng Sustainable Development Goals. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.